Isang mapagpalang umaga sa ating kawan ng Panginoon. Tayo po'y narito muli upang mag-aral ng kanyang salita. Sa ating panahon ng pagpasok ng Disyembre, atin pong tatalakayin ang panandalian ang araw ng Kapaskuhan na kung saan tayong mga Kristyano ay bahagi ng kultura na ito'y pinagdiriwang. Kaya't ang tanong, marapat ba na ipagdiwang natin ang Kapaskuhan or o kaya ang tanong na paano ito pinagdiriwang ng mga Kristiyano ang araw ng Kapaskuhan. Ating makikita sa aklat ni Lucas, Kabanata 2, ang mangyayari nung isinilang ang Panginoong Yesus. Babasahin ko po mula sa talatang 2 hanggang sa 20. Ganito ang sinabi, ang unang census na ito ay ginawa ng si Sereo, ang gobernador ng Syria, kaya umuwi ang bawat isa sa sari-sariling bayan upang magpatala mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea. Si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bagong na bayan sinilangan ni Haring David sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Sinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang tubsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bayang panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at lumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kalwalatian ng Panginoon. Gayon na nga lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakaiga sa isang sabsaban. Wala nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking mukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakaiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na mga ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na to at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Bali sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanilang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila. Tayo'y manalangin. Aming Panginoon, minsan pa sa iyong salita kami po'y nagpapakumbaba. Sa iyong salita kami umaasa ng pag-asa, kalakasan at buhay. Sa iyong salita, Panginoon, aming pinagkakatiwala ang pamamahala ng Banal na Espiritu upang sa aming pangangaral, pagkikinig, pagsasabuhay at pagsasagawa ay maging angkop sa iyong kalooban. Tulungan mo, Panginoon, ang oras na to ng bawat isa ay mapagpala sa pamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Dito, pagitan natin ng talata na nung si Jesus ay ipinanganak sa isang sabsaban. Alam naman natin na ang kanyang kapanganakan ay isang payak, isang simple. Hindi siya marangya, bagamat itinakda ang kanyang pagsilang at ipinano ng Diyos ang kanyang pagsilang at siya ay anak ng Diyos sa kataas-taasan. Pero mas pinili ng Diyos sa maliit na bayan
At makita natin lahat ng yon ay nakaayon sa plano ng Diyos patungkol sa kaligtasang kanyang ginawa. Kaya dito makita natin yung bagay na sila'y naglakbay pa kasi upang mangyari yung lahat ng plano ng Diyos. Ang pagdating ng ating Panginoon at tagapagligtas para maging tao ay bahagi ng lahat ng plano ng Diyos. Kaya't kalitlit-litang detalye ay niloloob ng Diyos na mangyari. Kaya kahit nasa kabuanan na pwersa silang maglakbay papunta ng Bethlehem, kasi doon nakatakda sa propesiya na si Jesus ay papanganak sa Bethlehem. At makita rin natin, maging si Jose ay nag-alala nung malaman niyang buntis si Maria na kanyang mapapangasawa, kaya nagplano rin siya. Ngunit niladlangan ng Diyos yung plano niya at naging katuwang siya para mangyari yung plano ng Panginoon. Ganon din si Maria, nung marinig niya na siya ay nagdadalang tao at sa pagtataka hindi makapaniwala, nung may paliwanag sa kanya, siya ay nagpuri sa Panginoon. At lahat halos ng mga karakter na binanggit sa Biblia patungkol sa kapanganakan ni Jesus, makita natin yung kahangahangang ginawa ng Diyos at ang paghanga nila sa plano ng Diyos mula sa pastol, sa mga pantas, maging kay Jose, kay Maria, maliban lang kay Herodes at sa mga tagapanguna nung panahon na yun. Dito, ito bang kapaskuhan na binanggit sa ating binasa ay siyang parehas na kapaskuhan na pinagdiriwang ngayon? Ang sagot, oo. Subalit, maraming pagkakaiba. Isa na dito ay yung kapaskuhan ngayon ay tinutukoy na isang gawaing pagano, isang gawain ng pagan pistang pagano. Gusto kong isa-isahin na marapat ba tayong magdiwang ng kapaskuhan gayong maraming mali dito sa kapaskuhan na ating pinagdiriwang sa ating panahon. Isa-isay natin muna yung mali para maintindihan natin bago natin ipaliwanag yung mensahe na ating tatalakayin. Una, may mali sa petsa, dun sa date. Alam naman natin sa historical explanation, makita natin imposible maging December. At sa logical explanation, mas lalong hindi pwede kasi yun ay panahon ng taglamig. Subalit makita natin naroon yung mga pastol sa parang naroon at yung kanilang mga tupa. Kung sa panahon ng winter, makita natin na hindi makakalabas ang mga pastol at ang mga tupa sa kanilang sa parang sapagkat yun ay napakaginaw. Pangalawa, ito ay ikinonekta dun sa pagan feast, dun sa pista ng mga pagano na tinatawag ng Roman Solis Invicti, na ang ibig sabihin yung birthday of unconquered sun. Ito'y kaarawan ng kanilang sun god, yung kanilang Diyos ng araw, yung December 25. Kaya sabi ng iba, mali na pinagdiriwang mo yan kasi kapag pinagdiriwang mo ang Christmas, na siyang totoong petsa ng naunang pinagdiriwang sa Christmas ay yung pagdiriwang noon sa Diyos-Diyosan na Sun God. Ibig sabihin, yun ang pinagdiriwang mo, hindi si Kristo. Kaya yun yung paliwanag nila. Pero dito, maraming ilang babanggitin ko ang ilang bagay kung bakit pinayagan, paano naisip ng unang mga Kristiyano yung December 25 na doon ganapin yung pagdiriwang sa ating Panginoon. Una, ito ay parang counterfeit. Ibig sabihin, ito'y ginamit nila para tapatan yung ginagawa
ng Roma. Kasi noon, nangyari ito sa mga 3rd to 4th century na kung saan marami na ang Kristiyano. Alalahanin natin, mula nung 30 AD kung saan si Kristo ay namatay at ang kanyang mga alagad ay humayo, mula sa unang iglesia na 3,000 sa Acts chapter 2, makita natin dumami siya ng dumami hanggang panahon ng 30 nang matapos ang 2nd century ng 4th century. Sa pagtatapos ng 4th century, halos kalahati ng Roman Empire ay puro Christians na. Kaya ang naging goal ng Roman Empire na maging Kristiyanong lahat. Kaya ginamit nila yung pistang sikat ng pagans god na Invictus, birthday ng sun god, at doon nila itinapat yung tinatawag na Christ Mass. Doon nila itinapat yung pagdiriwang para kay Kristo. Pero yung pagdiriwang na yun, ibang-iba doon sa pagdiriwang ng pagan god. Kasi doon makasalanan, doon ay pagdiriwang ng punong-puno ng paglalasing, ng kahalayan. Pero itong pagdiriwang ng Kapaskuhan noong unang panahon ay nakafocus doon sa karakter ni Kristo na pagtulong sa tao. Kaya dito makita pinauso nila yung pagreregalo at dito nagsimula yung worship ng pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. At isa pa dito ay yung hindi sila nagpipista na parang kundi sumasamba. Religious activity, yung first Christmas, dun sa panahon ng mga forefathers, ng mga church fathers. At pangatlo, makita rin natin dito na maraming maling figures or mga ipinapakita na hindi connected kay Christ, kagaya ng Santa Claus. Santa Claus, pakita natin, ba't ikinonect sa Christmas? Kasi mas nauna yung pagbibigay ng Kristiyano kay Santa Claus. Kaya lang dahil si Santa Claus ay ginamit nilang figure upang ipakita na siya yung nagbibigay kasi mabait yung bata. Pero sa Kakristyanuhan, hindi yun. Ang Diyos ang nagbigay ng pagpapala. Hindi yung tao ang nagbibigay sa bata na mabait. Sa tunay na Kapaskuhan, ang Diyos ang nagbigay dun sa tao na hindi mabait. Kaya niya binigyan ng kaligtasan kasi para bumait. Kaya Santa Claus, kailangan bumait ng bata para makatanggap siya ng regalo. At maging dun sa, makita rin natin dito yung tinatawag na gift na binanggit ko kanina, may giving na rin dati noon sa panahon ng pagan god na sun god. Kaya lang sa kanila, kaya sila nagbibigay ng gift sa Diyos. Kaya naghahandog sila ng kaloob para sa kanilang Diyos na si Sun God. Ang dahilan para padaliin niya yung springtime. Para dumating agad yung springtime. Kasi yun yung kabuhayan nila. Doon nabubuhay yung kanilang mga tanim. Kaya't nagre-regalo sila, nag-aalay sila sa Diyos para sa springtime. Nung ginawa ng Kristiyano yung Christmas, nagbago. Yung mga mahirap ang tinutulungan, yung mga nangangailangan ng tinutulungan. Na siyang nakita ng malaking kaibahan, kaya't nakahikaya to na maraming tao ang nagdiriwang at pumupunta sa pagdiriwang ng Christmas kaysa yung pagdiriwang ng Sun God. No? At yung tree, mapapansin nyo may puno ng evergreen. Ito'y galing din sa kultura ng sinauna. Kasi noon, ang ginagamit nila ay yung droid Yule log na yun ay isang uri ng pagsamba dun sa Diyos-Diyosa nila. Pero naglagay din ng puno ang unang mga Christians na evergreen na ang ibig sabihin nun nire-represent nito yung changeless Christ tungkol kay Kristo na hindi nagbabago. Tapos isa pa dito na makikita natin kung hindi lang yung mga bagay niyon at marami pa, isa pa dito na palatandaan kung bakit medyo kontrobersyal kung bakit pinagdiriwang araw ng Kapaskuhan kasi hindi tinuro ng Bible na ipagdiwang natin ang kapanganakan
ni Jesus, kundi ang tinuro niya ang ating alalahanin ay yung kanyang kamatayan. Ngayon, ang sagot naman natin dito, hindi naman inutos ng Diyos na ipagbawal yung pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Diba? Ang mahirap, pinagdiriwang ng Kristiyano ang kanyang kapanganakan pero hindi pinagdiriwang ng Kristiyano yung kanyang kamatayan. Mas pinahalaga ng Kristiyano yung kanyang kapanganakan at hindi pinapalagan yung kanyang kamatayan. Alam natin, ang ibig sabihin ng alalahanin yung kanyang kamatayan, ang ibig sabihin ng evangelism yun. Na pinapakita natin sa tao na may Kristo, may Jesus na namatay para sa ating kasalanan at tayo binigyan niya ng pagpapatawad na kailangan nating manampalataya at magsisi sa ating kasalanan. Yun yung pinaka-punto nun. Kaya walang masama na ipagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan. Bakit? Kasi sabi niya sa Romans chapter 14, verse 6 yata yun, na sabi niya, kung yung isa'y tinatalaga mo, yung isang araw na mas mahalaga kaysa sa isang araw, yung isa ay ganun din. Ngayon, kaya anumang araw yung piliin mo, pagdating sa verse 6a, anumang araw na piliin mo, ay ituturing na araw ng Panginoon. Kaya hindi na mahalaga kung anong araw ito, kung first day or last day of the week. Ang mahalaga, itinuring mo yung araw na yun para sa Panginoon, kikilalanin ng Panginoon na yung araw na yun ay para sa Kanya. Kaya dito, makita natin, hindi na mahalaga kung December 25 ay dating pista ng pagano. Ngayon, ang December 25 naman ay pinaalala ang panganakan ng ating Panginoon. From Holy Celebration, nakita natin yung kakristyanuhan na unang idea is religious activity. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang nakakalungkot, naging makasalanan ng Kapaskuhan. Dito nangyayari, makita natin yung lahat ng inuman, lahat ng paglalasing, lahat ng immoralidad. Marami ang napupunong hotel sa araw ng Kapaskuhan. Marami ang gumagawa ng iba't ibang pagdiriwang na nakakasira ng pamilya, nakakasira ng kabuhayan, nakakasira ng buhay, ng pangangatawan. Isa pa dito yung too much commercialism. Nakapokus na sa mga bagong damit, nakapokus sa regalo, nakapokus sa masasarap na pagkain, maging sa inumin at sa lahat ng mga bagay na pleasures na ating tinatawag. Ngayon, sa kabila ng lahat na ito, dapat ba natin ipagdiriwang pa rin ang Kapaskuhan? Ang sagot, oo. Bakit? Si Kristo kasi ang ibinibida ng Kapaskuhan. Kita natin, hindi mahalaga yung petsa. Ibig ba sabihin kapag yung petsa na yun ay nagamit na ng kaaway, hindi na pwedeng gamitin sa Panginoon? Hindi. Lahat ng araw ay para sa Panginoon. Kaya lang dumarating yung time na may mga pagkakataon na gamit yun. Halimbawa, ang katawan natin. Dati nagamit tayo ni Satanas. Hindi na ba tayo pwedeng gamitin sa Panginoon? Pwede. Ang kaibahan lang, noon nagpapagamit tayo hindi sa Diyos, pero ngayon, nagpapagamit na tayo para sa Diyos. Kaya dapat lang tayong magdiwang. Kaya una, pag magdiriwang tayo ng Kapaskuhan, ano yung dapat? Ito yung una. Sapagkat pagkakataon, ang Diyos ay papurihan. Dahil siya yung pinagdiriwang, siya yung sinasabing may kaarawan na kung saan isinilang. Kaya ang dapat unang makita sa lahat ng kakristyanuhan sa araw ng Kapaskuhan, naluluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa kanyang pagdiriwang. Ano bang pagdiriwang ang ginagawa natin? Ang unang tanong, ito pa'y nagbibigay ng kaluwalhatian. Makikita natin doon sa Biblia, sa binasa natin kanina, makita natin doon verse 9, merong mga anghel na nagtatrabaho para sa kanyang parang, sa kanyang mga kawan. Pero yung mga anghel na to'y dagli-dagling, nakakita ng mensahe mula sa Panginoon, sa pagsilang ng Panginoon, kaya't sila'y nagmadaling umalis at hinanap yung sinasabi.
At dito natin makikita na yung mga anghel na yun ay nagkwento patungkol sa kanilang nakita at dahil doon ay nagpuri sa Panginoon yung mga taong naroon at maging sila ay nagpuri sa Panginoon. Pagkakataon para purihin ng Diyos sa magandang balitang dala ng mga anghel. Sa kanya, dala ng anghel at nagpuri pa sa Panginoon mga anghel. Kaya nung araw ng unang Kapaskuhan, nagpuri ang mga anghel, nagpuri yung mga pastol, nagpuri si Mary, nung malaman niya na siya ay nagbubuntis, nagpinuri niya ang kanyang Panginoon, nagpuri yung Magi, nagdala pa ng regalo, mga pantas. Kaya yung araw ng Kapaskuhan, hindi naging tago yung pamantayan ng pagpupuri sa Diyos. At bilang biblical na konsepto na hindi nanggagaya dun sa pagan gods, ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay dapat kapurihan para sa ating Panginoon. Yun yung nakita natin sa mga maraming eksena nung unang Kapaskuhan. Ang bida ay ang Panginoon. Siya ang niluluwalhati, siya ang pinaparangalan. Bakit? Kasi tinupad niya ang pangako ng Diyos na siyang inilaan sa atin sa mahabang panahon. Sabi nga ni Pedro dito, ito'y inihayag sa mga propeta, inisinulat ng mga propeta, pero malinaw na hindi sa kanilang panahon mangyayari ito, kundi sa ating panahon. At sabi niya pa doon, na maging sila ay hindi nila naintindihan ang gagawin ng Diyos. Ang mapalad sa panahon natin ngayon, malinaw na kung bakit nagkatawang tao si Jesus, sapagkat yun yung pangako ng Diyos na siya'y mabubuhay ng walang kasalanan. At pag siya'y namatay, walang kapangyarihan yung kamatayan sa kanya. Bakit? Ang kamatayan ay dahilan lang ng kasalanan. Si Jesus hindi nagkasala kailanman. Pero dahil kinuha niya ang kasalanan ng tao, siya'y namatay, siya'y pinarusahan. Pero tinalo niya ang kamatayan dahil nga sa hindi siya nagkasala. Walang kakayahan ang kamatayan para sa kanya. Dahil doon, dumating ang kaligtasan, kaya dito, marapat lang sa tuwing araw ng Kapaskuhan, alalahanin natin ang kapanganakan natin sa Panginoon na kung saan makipagdiwang tayo at parangalan ng Panginoon. Gamitin natin ang mga pagkakataon ito upang mapahayag kung sino yung Diyos na dadila. Nung panahon na yon, hindi lang naman yung Magi ang naroon din si Herodes. Naroon din yung mga high priest, yung high priest saka yung mga saserdote. Katunayan, nung dumating yung Magi kay Herodes, dun sa aklat ng Mateo, nung marinig ni Herodes na pinanganak ang hari ng mga Diyos, siya ay nag-alala, siya ay nataranta. At maging yung mga alagad ay mga nasa Sanhedrin, alam nila na darating pero wala rin silang pakialam. Pero nabanggit nila yung palatandaan. Kaya sa bagay na yun, makita natin, merong mga pastol na gustong maglingkod sa Diyos, pero merong Herodes na gustong gumawa ng masama. Sa araw na yun, may mga namumuno sa iglesia na walang pakialam sa araw na yun. Kaya dito, makita natin yung kaibahan ng Kapaskuhan ng Christmas, ng Christianity. Ang Kapaskuhan noong unang panahon, makita natin lahat sila ay pinapurihan ng Diyos. Kapaskuhan nung pagan Christmas, pagan yung in victory, makita natin yung kanilang ginagawa ay puro kasamaan, ang ginagawa nila ay puro pansarili. Pero nung ang Kapaskuhan ng Panginoon, sa ngayon, ang pinakamabuti ay hanapin mo ang iba't ibang paraan paano papurihan ng Diyos. Kung paano parangalan ng Diyos. Hindi na usap kung anong araw. Di ba? Ang usapan, pinili mo yung araw na yon para papurihan ng Diyos. Maraming paraan. Dahil ang Christmas ay panahon na kung saan pagbibigayan. Kahit madali ang pagbibigayan. Panahon kung saan ang mga tao ay nakikinig pagdating sa kwento ni Jesus. Pero paglipas ng Christmas, hindi ka napapansinin patungkol sa kwento ni Jesus. Kaya dapat makita natin, maging sa kultura, idinidiin din ng kultura. Yung simbang gabi, dinidiin ng kultura, yung mga Christmas party,
sa kultura yung family reunion, at doon sa lahat ng yun, isang mga pagkakataon para purihin ng Diyos. Sa lahat ng yun, isang pagkakataon para luwalhatiin ang Diyos. Kaya dapat bang magdiwang ang mga Kristiyano sa araw ng Kapaskuhan? Nararapat lang, kaya lang para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hanapin natin saan man tayo lugar, may pagkakataon kang gumawa ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ano man ang iyong abilidad, ano man ang iyong pagkakataon, ay may kakayahan para luwalhatiin ang Diyos. Para pasalamatan siya. At yun yung dahilan ng unang Kapaskuhan. Hinangaan ng Diyos sa kahanga-hanga niyang ginawa na kaligtasan. Pangalawa, Kapaskuhan ay pagkakataong may pakita ang buhay na binago. Kanina, nakita natin, ito'y pagkakataon para papurihan ng Diyos. Ngayon naman, pagkakataon para may pakita ang buhay na binago. Ito yung malaking kaibahan nung unang Christmas tsaka sa panahon ngayon. Kasi yung unang Christmas, hindi pa sila ligtas. Kasi pinanganak pa lang yung tagapagligtas, hindi pa siya nakagawa ng anuman, at siya hindi pa namatay sa krus. Kaya ang kasalanan natin ay naroon pa. Pero dahil dun sa unang Christmas, makita natin, ito sa panahon natin ngayon, yung buhay ng mga Kristiyano ngayon, isang buhay na binago na. Isang buhay na tumanggap na ng kaligtasan mula sa Panginoon. Kasi namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Hindi lang para sa atin, kundi kasalanan ng buong mundo. Yan ang sabi niya sa unang 1, Kabanata 2, 1 at 2. Kaya ito'y pagkakataon para yung buhay natin, ipakita natin na tayo'y binago. Tingnan niyo yung kaibahan ni Herodes sa kanyang religious leader. Nung maintindihan nila na merong Kristo, merong Diyos na paparating, kahit na sabihin mo na malaki palatandaan na siya ang Kristo, ayaw nila maniwala. Bakit? Kasi makita nila yung buhay nila ay masama at anumang pinapakita nila sa kanilang mga desisyon, isang bagay na masama. Kaya anuman yung gawin nila, ito yung tinatawag natin na evil things or wrongdoing. Yun ay normal, mga kapatid. Kung gumawa sila ng kalokohan tuwing Kapaskuhan, normal yun sa kanila kasi bulag pa sila. Kaya, kailangan ang tulong mo. Kailangan ang tulong natin. Kailangan sa gitna ng grupo natin, pag Christmas party, sa gitna ng mga kasama natin, mag-estudyante ka, sa gitna ng mga kasamahan mo, makita nila yung kaibahan mo kasi nasa iyo ang Panginoon. Yung sinilang ng araw ng Kapaskuhan ay naging tagapagligtas ng buong mundo at binayaran niya ang kasalanan ko, kasalanan mo, at siya ngayon ay gumagalaw ngayon sa buhay ko. Siya yung hari ng buhay ko. Siya yung kumokontrol sa akin. At yung bagay niyan, madaling sabihin. Pero kailangan maramdaman ng tao. Kailangan maramdaman. At masarap iparamdam yung bagay niyan sa araw ng Kapaskuhan. Bakit ang araw ng Kapaskuhan? Doon inilalagay yung lahat ng mga bagay ng pasasalamat sa Diyos. Kaya mayroong simbang gabi, may mga Christmas party, may family reunion. Doon yung panahon na kailangan nating mag-testify patungkol sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, ang Kristiyano dapat ay hindi tayo nakikigaya dun sa ginagawa ng sanlibutan. Bakit? Kasi meron tayong distinction, meron tayong kaibahan. Nung niligtas ka ng Panginoon, ginawa kanyang kakaiba. Kaya yung word na holy ay ibig sabihin, set apart. Iniwalay ka na ng Panginoon kasi hindi ka nakatulad ng iba. Kaya dito, makita natin, tayo'y liwanag dun sa madilim na mundo. Hindi nakakatakot na pupunta ka sa madilim na mundo kung alam mong ikaw ang liwanag. Bagkus, pag punta mo ron, ikaw yung makaka-influensya ng mga taong papaligid sa iyo. Kaya don't allow the world to influence us, but change them sa pamagitan ng karakter ni Kristo na nasa atin. Yun yung pinaka-impact natin. No? Kaya nung unang Christmas Day, makita natin, hindi pa sila ligtas kasi hindi pa namatay si Jesus sa krus.
Pero dun sa isinilang pa lang, pero dun sa pangalawa, sa panahon natin, tayo ligtas na sapagkat ang Panginoong Yesus ay naintindihan natin, bumaba sa atin, ipinahayag niya yung tipanan sa atin, at nung maintindihan natin, tayo tumanggap, siya ay kinilala bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at tayo naman kinilala niya bilang kanyang mga tupa. At dahil doon, nagkaroon ng katibayan, ng kasunduan, na walang makapag-aadlang, walang makakaagaw. Kaya makita natin, isa ka ng bagong nilalang. Kaya bilang isang bagong nilalang, hindi na dapat nakikita sa atin yung anumang bagay na nakikita sa atin noon. Binanggit siya doon sa unang Korinto, Kabanata 6, 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 11. Ganito yung kanyang sanabi, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Gayunman, ang ilan sa inyo noon, gayon din, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong, sabi niya dito, sa inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Kaya natin makita yung tinatawag nating distinction. Yun yung oportunidad, ang araw ng Kapaskuhan, para iparamdam mo na ikay binago na ng Panginoon. Kaya pinaghiriwang natin ang Paskuhan para sa magandang dahilan. Ang purihin ng Diyos at samantalahin na makita ng tao yung halimbawang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong pumayag ma-impluensya ng mundo, bagkus ang mundo ang impluensya natin. Sapagkat walang kakayahan ng mundo para baguhin ang kanyang buhay, tanging Diyos ang gumagawa ng lahat ng yon. At isa pa, makita natin, pagdating ng Kapaskuhan, na ipapakita natin yung tunay na katotohanan at yung tunay na pagmamahal na galing sa Diyos. Na sa pamagitan ng mga bagay na yun, na ipaparamdam natin na mahal natin ang Diyos sapagkat binago niya tayo. Pagbabagong hindi udyok na para tayo pagpalain, kundi pagbabago ay udyok sapagkat naramdaman natin merong Diyos na nagmahal sa atin. Kaya kung tatanungin, dapat pa tayong magdiwang? Oo, kasi oportunidad para makita nila kung sino ka at yung pagbabago nangyari sa buhay. Panguli, yung pagkakataong makapaglingkod sa iba. Pansinin natin dun sa outline natin, una may kinalaman sa Diyos. No? Pagkakataon para purihin ng Diyos. Pangalawa, may ay yung tinatawag na may kinalaman sa sarili. Kasi pagkakataon para pakita mo iba, sa iba yung modeled life. Yung buhay na ipagkatiwala sa Diyos. Ano yung klase ng buhay na merong Diyos sa puso? Yun yung pangalawang oportunidad na maipaparamdam ng natin sa tao yung kaibahan natin. At yung pagkikita niya palang na ganun, malaking pagbabago na ang dadalhin ito. At ngayon, yung panguli, pagkakataong makapaglingkod sa iba. Ang focus naman nito, ikaw, ano naman yung nagiging contribution mo para sa iba? No? Dito una, makita natin yung mga shepherd, verse 8. Sabi doon, biglang nakita nila yung isang anghel, nagliwanag at pinayag sa kanila yung ginawa. At pagkatapos, ito na isang laksan-laksang mga anghel at nagpuri sa Panginoon at nagbigay ng mabuting balita. Nangaroling sila. Kaya lang yung caroling nila, sila yung may dala ng bagay na ibibigay para sa kanilang kinarolingan. Siyang baliktad sa panahon natin ngayon na kapag nangangaroling ang tao, yung kinarolingan ang magbibigay. Walang dala na anuman yung nangangaroling, kundi yung kanyang gagamitin sa kanyang pagkanta. Kaya, makita natin ang
mga pastol, sinakripisyo nila yung kanilang kalagayan para makapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo, merong maganda dun eh. Dun sa verse 18 eh, na pati 8, 17, 18. Nung makita nung mga alagad yung buhay ng mga pastol, nung marinig nila yung kwento sa kanila patungkol doon sa anghel nakita, napalakas nila yung loob ni Maria at ni Jose sapagkat na-confirm talaga nila na totoo lahat yung kanilang sinabi kasi may iba pang taong kinausap ang Diyos para iparamdam yung pangako niya para sa kanila. Kaya makita natin makapaglingkod yung mga pastol kila Maria, makapaglingkod sila kay Jose upang maramdaman nila na totoo nga na nasa tamang direksyon sila. No? At si Joseph din, makita na natin nung unang Kapaskuhan, siya'y nabuhay para kay Maria. Nung malaman niya na ito'y magbubuntis, pinanano niyang takasan, bakit ayaw niyang mapatay si Maria? Ayaw niyang maparusahan ang custom nila. Kaya ang ginawa niya, inangkin niya si Maria, ay linano niya na tumakas siya, biglang mawala. Pero yun yung plano niya kasi mahal niya si Maria. Pero ang tanong, bigla ba siyang nawala? Sagot, hindi. Nanatili siya doon. Bakit? Namagitan yung anghel at ipinahayag sa kanya yung katotohanan. At dahil dun sa katotohanan yun, nagbago ang kanyang pasya, inalagaan niya si Maria, nabuhay siya kasama ni Maria at sabi doon, hindi niya ginalaw si Maria hanggat hindi pinapanganak si Jesus. At dito, makita natin yung malaking kaibahan na ito'y pagkakataon para tumulong sa iba. Ginamit ng Diyos yung buhay ni Joseph para gabayan at maging gabay para sa batang Jesus. At malaking ginampanan ni Jose para kay Jesus. Kaya siya naging karpintero. Hindi lang yun mga kapatid. Sabi ko nga sa kanina, kaya ginawa ang Christmas sa dalawang dahilan. Una, para kontrahin yung ginagawa na festival nung mga Roman citizen. At pangalawa, para patunayan na si Jesus na ipinanganak ay totoong ipinanganak. Kasi ang paniniwala ng si Jesus ay apparition lang ng mga Gnostic. Si Jesus ay hindi naman talaga totoo, kundi wala naman siyang katawan. At dito, pinakita natin na idiniin dito ng mga alagad, idiniin dito na si Jesus makita ay dito sa Kapaskuhan, idiniin ng mga kakristyanuhan ng panahon ng 3rd, 4th century na Jesus ay isinilang sa sabsaban. Na ibig sabihin, siya'y talagang tao. Siya'y naipanganak bilang tao. Okay, kaya ang tunay na Kapaskuhan ay nagdala ng pagpapakumbaba at nagdala ng sakripisyo. Unang nakita natin to sa ating Panginoong Jesus. Bagamat makapangyarihan mas pinili isilang sa sabsaban, mas pinili yung lugar na kung saan hindi karapat-dapat at mas pinili yung makita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay ipinakita dun sa mas payak na kalagayan, sa mas payak na sitwasyon. Kaya upang mapaglingkuran tayo ng ating Panginoon. Kaya yung humility and sacrifice, yun yung common na nangyari sa unang Kapaskuhan. Halos lahat puro pagsasakripisyo sa kapakanan ng Panginoon. Halos karamihan ay yung katotohanan ay pinahayag, naroon lahat. Kaya lagi ang mundo ay laging nagbibigay ng ganap na atensyon dun sa baby Jesus. Pero nakakalungkot, kakunti yung kanilang atensyon dun sa risen Lord. Alalahanin natin, ang baby Jesus ay panimula. Pero wala pang kaligtasan doon. Pero yung risen Lord, nandun na yung kaligtasan at nandun na yung kapangyarihan, paano tayong mamumuhay ng tama. Hindi tayo maging sapat na pinagdiriwang ang Panginoon sa kanyang pagsilang. Dapat mas ipagdiwang natin yung inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Sapagkat yun yung totoong dahilan ng Kapaskuhan. At ikaw bilang kapatid na siyang naintindihan na ang unang Kapaskuhan at tinanggap na ang Panginoon sa puso niya, sa iyong
puso at isinuko mo na yung buhay mo para sa Panginoon, ito yung panahon na ikaw naman ang gagamitin ng Panginoon para sa iba. Ikaw naman ang gagamitin ng Panginoon na parang Jose, handang magsakripisyo, handang kalimutan yung kanyang gusto para sa kapakanan ng kanyang Panginoon. Or maari kang Maria na kahit na parang hindi mo maintindihan, ang damang sundin ng Diyos dahil nalaman mo na ito'y kalooban ng Diyos. Or maaaring pwede kang maging pastol na handang isakripisyo ang lahat ng trabaho alang-alang sa Panginoon at handang maging encouragement para dun sa mga taong nag-aabang ng tunay na kaulugan ng Kapaskuhan. Kaya nawa makita natin ang Kapaskuhan ay para siyang isang oportunidad kung paano mong ipapahayag sa tao yung Kristong tagapagligtas. Isang araw o isang linggo na binibigyan tayo ng karapatan na ipahayag kung sino yung Kristo na naisinilang sa samsaban. Pagkatapos ng Kapaskuhan, pagtungtong pa lang ng December 26, wala ka nang maririnig na kwento tungkol kay Jesus. Ang pinaghahandaan na ay yung bagong taon. Kaya nakakapanginayang kapag hindi mo maipayag kung sino si Jesus. Kasi ang pagsilang ni Jesus ang siyang pasimula, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako para sa atin upang tayo iligtas. Sa panahon natin, ligtas ka na dahil tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ligtas ka na dahil ang Panginoon ay siyang pumasok na sa puso mo. Hindi lang siya isinilang, siya ay muling nabuhay na sa buhay mo. Kaya may bago pa ng buhay na nasa Panginoon. Kaya alam na natin yung dahilan ng kaligtasan, dapat natin ipahayag ko sa iba. Para siyang crack in a wall. Para siyang isang matigas na wall. Ang mundo ay may matigas na wall. Pero nagkaroon ng isang crack. Yung crack na yun, yung isang araw ng Kapaskuhan na kung saan pwedeng mabasag yung wall pag naintindihan nila yung kanilang tagapagligtas. Anumang bandages, anumang pagkaalipin ay kayang palayain pag naintindihan ng tao kung sino yung Kristo na pinanganak sa sabsaban at nabuhay ng matuwid at namatay sa krus, ngunit dahil siya'y walang kasalanan, kaya lang siya namatay, ay kinuha niya ang ating kasalanan at sa ikatlong araw muling nabuhay ng maguli at siya'y umakyat sa langit na nagsabing muling babalik. Ang Kristong ito ay muling babalik upang husgahan ang mundo. Kaya kailangan lang na ang bawat isa ay gumalaw at kumilos at ipahayag sa tao na kailangan mo ng tagapagligtas na siyang tinatalakay ngayon na isinilang sa sabsaban. Isang opportunity para ipahayag sa tao ang lahat ng paglilingkod, lahat ng kabutihan na pwede natin gawin. Sa conclusion, mga kapatid, dapat ba tayo magdiwang ng Kapaskuhan? Dapat lang, pero sa tamang paraan. Hindi ibinigay ang Kapaskuhan para maging lisensya. Sa araw na yun, pwede natin gawin yung mga bagay na hindi karapat dapat sa Diyos. Bagkus ang Kapaskuhan ay binigay para maging pagkakataon sa atin para may bahagi ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan. Ito yung katotohanan at ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng mga taong ating kakilala. Sa ating pamilya, kung ang pamilya mo, hindi wala pa kayong family reunion, mag-set ng family reunion. At pag-usapan ang Jesus na tagapagligtas upang makilala ng buong sambayanan na maging ng mga anak. Kung ang pamilya ay busy sa mga trabaho, may araw ng Kapaskuhan upang magkaisa, upang iparamdam ang pagmamahal, magpatawaran sa mga nagawang kasalanan, magpanibago ng buhay sa mga maling pamamaraan. Mga kapatid, isang pagkakataon para mamuhay tayo ng malaya para sa Panginoon at makawala dun sa lahat ng pagkaalipin sa iba't ibang bagay. Ang kapanganakan ni Jesus, ang kanyang pagkabuhay na maguli ay bahagi ng kaligtasan at pagdating ng iyong pagkaligtas, papatunayan niya naman na siya'y babalik upang tayo ay kunin.
kailangan natin isuko lahat sa ating Panginoon. Kaya sa oras na to, sa ating pagsisimula, sa ating paglakad para sa araw ng Kapaskuhan, nawa makita natin yung tamang dahilan kung bakit tayo nagtiring ng Kapaskuhan. Ang pagpapala para sa buong sambayanan, sa ating pamilya, ay mapasa atin lahat. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat alam po namin binibigyan mo kami ng pagkakataon upang ipagdiwang ang iyong pangalan. Para parangalan ka, para papurihan ka sa araw na itinakda mo. Bagamat hindi ito yung araw na totoo na sinasabi ng Biblia. Hindi ito yung araw na totoo na kung saan isinulat mo upang aming gawin. Subalit, walang araw na pinagbawal mo na kung saan ka namin pupurihin, saan ka namin pasasalamatan. Anumang araw na ito na itinakda, Panginoon, ay tinuturing mong banal, tinuturing mong araw para sa pagluwalhati sa pangalan. Tulungan niyo ang iyong mga anak na magluwalhati ng pangalan mo sa araw na to, sa panahong iyon. Magamit ang pagkakataon na iyon, maipakita ang pagbabago at kaibahan ng buhay nila, hindi kagaya ng mundo na hinahanap yung pangmakasariling kasiyahan. Bagkus ang araw ng Kapaskuhan ay paghahanap ng kasiyahan at kagalakan para sa iba. At higit sa lahat, may pakita Panginoon ang pagbabago na ginawa mo at higit sa lahat ang pagmiministeryo para sa iba. Salamat Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak, ang iyong kawan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.